Hello and welcome again sa aking YouTube channel, Pinay Taste PH. Another day, another negosyo idea na naman po ang aking ibabahagi today sa inyo mga suki. Dahil ngayong araw nga ay ibabahagi ko kung paano nga ba gumawa ng cassava cake gamit ang tatlong sangkap, kaya tara, simulan na natin. Una, magtutunaw muna tayo ng asukal sa lyanera. Medium size itong gamit ko. Naglagay lang ako ng isang kutsarang asukal sa lyanera. Pero kayo, kung gusto nyong gawing 2 kutsara ay okay lang naman, depende sa gusto nyo. Kami lang kasi kakain ito, kaya mas gusto ko yung hindi masyadong matamis. Sa paglalagay naman ng asukal, depende sa inyo yan kung ano yung gusto nyo, kung yung puti ba o yung pula. Ang gamit ko kasi ngayon ay yung segunda kung tawagin. At pagkatapos ko nga makapagtunaw ng asukal sa lyanera, ay pinalamig ko lang ito at itatabi na muna natin. At dito, may nagadgad na nga ako na kamoting kahoy, pero mas gusto ko pa itong pinuhin, kaya gagamitan ko ito ng food processor. Pero kung wala kayong food processor, ay okay lang naman na kahit yung grater lang, basta magdagdag lang kayo ng konting tubig para hindi masyadong dry ang inyong cassava cake. 1 kilo nga itong binili ko at ginadgad ko na cassava, pero may mga konting sira akong tinapon, kaya nang gamitan ko ito ng cups ay lumabas na 2 cups at kalahati na lang ito. No oven nga itong cassava cake na gagawin natin ngayon, kaya sa mga walang oven dyan ay walang problema. Kaya naman anytime ay pwede tayong gumawa nito pag gusto natin, at syempre pwede natin itong pagkakitaan, lalo na nga ngayon, 'di ba? Napapalapit na nga ang Kapaskuhan, at kung naghahanap ka ng pwede mong pagkakitaan na malit lang puhunan ay pwede sa'yo ito. At sa halagang 100 pesos nga na puhunan ay pwede ka na magsimulang magnegosyo nito, dahil base nga sa costing ko ay 100 pesos lang ang lahat ng nagamit ko na puhunan dito. Mamaya nga ay iisa-isahin natin kung magkano ang bawat sangkap na ginamit at nilagay natin dito para meron kayong idea kung gusto nyo itong pagkakitaan. Anyways, dumako na nga tayo dito sa ating cassava, tapos ko na nga itong gamitan ng food processor, at kung napapansin nyo na mas napino nga ang texture nito kumpara sa grater lang ang ginamit natin. At ang susunod nga ay ililipat lang natin itong cassava sa malinis na lagayan at ilalagay lang natin at paghahalo-haluin natin yung mga 3 sangkap na ilalagay natin dito. Una, maglalagay tayo ng 1 cup na asukal at milk powder. Depende sa inyo kung anong klaseng milk powder ang ilalagay nyo na brand. Dahil kahit anong brand naman ng milk powder ay pwede natin ilagay dito sa ating cassava cake. At ang isusunod naman na ilalagay natin ay 1½ cup na tubig. Ang buong sangkap at recipe natin dito at takal ay ilalagay natin mamaya sa ating description box. Pwede nyong i-check kung gusto nyong gawin ito. At syempre, pagkatapos natin ilagay lahat ng mga sangkap ay hahalu-haluin lang natin ito hanggang sa mag-combine yung mga sangkap na nilagay natin. Base nga sa experience ko sa pagluluto nitong ating cassava cake, dapat talaga ay ang texture nito ay more on liquid talaga siya. Para nga pag in-steam natin ito at niluto ay smooth ang kanyang texture at hindi siya matigas or dry. At pagkatapos nating halu-haluin ng mabuti ay ililipat na natin at ilalagay na natin ito sa mga lyanera. At sa bawat lyanera, naglagay lang ako ng 2 takal nitong ating mixture. Maisasuggest ko nga pala na kung maglalagay at magtutunaw kayo sa lyanera ay 2 kutsarang asukal na ang ilalagay nyo, lalong-lalo na kung pambenta nyo ito. Sa 1 kutsarang asukal kasi na tinunaw ko sa bawat lyanera ay medyo dry siya nung naluto na, kaya mas okay siguro kung 2 kutsara na ang ilalagay nyo. Eto kasi pang merienda lang namin at kami lang ng mga anak ko ang kakain, kaya ayoko talaga na masyadong matamis. At pagkatapos ko nga maglagay ng mga mixture dito sa bawat lyanera ay binalot ko lang ito ng plastic labo. Para paglulutuin na natin ito ay maiwasan na matuluan ng tubig. Pero kung wala kayong plastic, pwede naman yung foil. Ako kasi wala, kaya ito na lang ang nilagay ko na plastic. At bago natin ilagay sa ating mga steamer at lutuin itong ating cassava, ay make sure natin na talagang kulong-kulo yung tubig na paglulutuan natin ito. At lulutuin natin ito ng 45 minutes up to 1 hour. At napaka-importante na yung apoy na gagamitin natin sa pagluluto at pag-i-steam tong ating cassava cake ay talagang mahina lang, hindi pwedeng malakas at hindi rin naman pwedeng sobrang hina lang. Ganito nga lang dapat ang apoy na gagamitin natin. At after ng 45 minutes na pagluluto ko nito sa mahinang apoy ay luto na nga ito at tatanggalin ko na dito sa ating steamer.
Pagkatapos ko ang tanggalan ito ng plastic ay pinalamig ko na rin ito para hindi matuluan ng mga tubig na nanggaling sa plastic. At pagtatanggalin na nga natin sa bawat lyanera, gamitan lang natin ng kutsilyo ang gilid-gilid nito para matanggal at hindi dumikit. Nga pala, kung bago lang po kayo na nakabisita po dito sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa mga susunod natin na negosyo idea recipe na binabahagi natin dito. Meron na din po ako mga negosyo idea recipe na binahagi po dito sa aking YouTube channel. Kung naghahanap po kayo ng pagkakitaan, pwede nyo pong i-check para makita nyo po. Ngayon naman ay isasali na natin ito sa mga lagayan. At kung pambenta nga natin ito at pagkakakitaan, marami tayong pwedeng bili na lagayan ng ating kasaba cake para maganda sa mata ng ating mga customer. May mga nabibili nga sa palengke na microwavable, na mga Tupperware, at meron namang mga naka-styro. Ako, meron ako ditong naka-styro na dati ko din ginagamit sa pagtitinda ng mga ganitong kakanin. Katulad nga nito na naggupit lang ako ng dahon ng saging tapos nilagay ko lang dito sa styro para mapaglagyan at mapagpatungan nga nitong ating kasaba cake para maganda sa mata ng customer. Sa kasaba cake, kung pambenta natin ito, marami tayong pwedeng pagpilian na pwede nating ilagay toppings dito sa ibabaw ng ating kasaba. Pwede nga tayo maglagay ng cheese katulad nito at nyog. Depende nga yan kung ano yung gusto nyong ilagay na toppings dito sa ating kasaba cake. Pero syempre, kung maglalagay tayo ng toppings sa ibabaw ng kasaba ay may additional na bayad dyan. Kaya napaka-importante din talaga na tayo ay magko-costing na muna para hindi tayo malugi at makita natin kung meron ba tayong tutubuin sa ating mga binibentang pagkain. Bago nga tayo magtapos ay titikman na muna natin itong ating ginawang kasaba cake na 3 ingredients lang ang nilagay natin. At sa maniwala ka o hindi, ang sarap niya talaga, grabe, at hindi ako mapapahiya sa binahagi ko sa inyong mga sangkap na nilagay natin dito. Bago nga tayo magtapos, iisa-isahin ko po muna sa inyo kung magkano yung mga sangkap na nilagay natin dito. Sa 1 kilong kamoting kahoy, 30 pesos. Asukal, 1/4, 25 pesos. Milk powder na nilagay ko, 10 pesos. At sa cheese naman po, konti lang ang nagamit ko at napakarami pang natira. Tutusin ko na lang po ng 20 pesos. Bali lahat po ay 90 pesos po ang puhunan na ginamit ko po dito. At sa gas naman po, tutusin ko na lang po ng 10 pesos ang nagamit ko dahil napakahina lang naman po ng apoy na ginamit natin dito at hindi po masyadong kumain ng marami. At hanggang dito na lang po, abangan po ang ating susunod na negosyo idea recipe na ibabahagi po dito sa ating YouTube channel, Pinay Taste PH. Maraming salamat!